Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Atin po itong kukunin sa libro ni Propeta Isaya, Kabanata 43, talata 18 hanggang 19. Ang sabi po dito, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y magaganap na. Hindi mo pa ba makita? Sabi po sa NIV translation, forget the former things. Do not dwell on the past. So I am doing new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa ating Panginoon. Yan, praise God. Itong binasa po natin, mga kapatid, ito po ang sulat ni Propeta Isaya na kung saan ay paalala na kung saan doon sa mga Israelita ng time pong niyon ay alam po naman po natin yung kanilang mga naranasan na pagkaalipin, no, kung paano sinakop yung kanilang bayan. At nandun din yung mga pagtalikod, pagkakasala ng bayan ng Israel. Pero dito, sinasabi ni Propeta Isaya, nakalimutan na yung mga bagay na yun, ibaon na sa limot, at wag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Diba? Kasi tayo ay kailangan mamuhay, hindi sa past natin, kundi dapat tayong mamuhay sa kasalukuyan. No? Ano man yung mga pinagdaanan natin noon, ito ay maging bigay lang ng leksyon o kaya gabay sa atin kung ano naman yung mga pagkakamali natin na dapat nating ituwid, huwag na natin gagawin kung yung may nagawa man tayo dati na palpak, pagkakasala o pagkakamali, meron na tayong learning, no? Meron tayong natutunan sa mga bagay na yon. At wag yun ang maging dahilan na parang pumigil sa atin na pang magpatuloy o simulan muli o magkaroon ng panibagong simula, 'di ba? Yung fresh start, yung sinasabi nga. At alam naman natin na ang Diyos sa lahat sa atin, no, ay binibigyan niya ng pagkakataon. Ang Diyos ay hindi nagsasawa na bigyan tayo ng pagkakataon sa bawat araw-araw ng ating mga buhay. Kaya nga kahit sa may lamentation, may kita natin diyan yung chapter 3 verse 22 to 23 na yung pag-ibig ng ating Panginoon, sabi doon, never ceases, no? His mercy never comes to an end. They are new every morning, no? Na kung saan yung awa ng ating Panginoon hindi ito natatapos, at yung kanyang pag-ibig araw-araw fresh, no? They are new every morning. Ibig sabihin, araw-araw sa buhay natin is a new, fresh beginning, no? Isang bagong pasimula na kung ano man yung mga natapos na mga bagay sa nakaraan o kahapon o yung mga ilang years na pass sa buhay po natin, ito ay hindi dapat maging makahadlang sa atin, no, na magpatuloy. Diba? Yung kabiguan, yung pagkakasala natin, manapay, dapat ito yung maging leksyon. No? Yung sabi ko nga, kung meron tayong nagawang hindi maganda, so ito yung pagkakataon na nagkaroon tayo ng learning na hindi na natin gagawin. At kung meron naman tayong nagawang mabuti at maganda, so ipagpapatuloy natin, at kung mapapaganda pa natin at maayos, gawin natin ng maayos. Kasi siyempre, hindi na kasi natin pwedeng ibalik yung nakaraan, yung nakalipas. Wala na tayong magagawa doon. Ang may magagawa na lang tayo is yung ngayon, yung araw na to, at sa mga susunod na mga araw. Diba? Katulad dito sa trabaho. Kunyari, yung mga iba rin kasi yung nagtatrabaho sa weekdays, iba rin yung nagtatrabaho sa weekend. Kung meron mang na-miss yung mga tao sa weekend na hindi nalinis, siyempre, pag may complaint, kinabukasan sa weekdays, kaya Monday, di ba? So, hindi mo na pwedeng nasisihin pa yung nagtrabaho ng linggo. Kasi wala na di ba? Wala ka na magagawa. Ikaw ngayon yung nagtatrabaho ngayon, ikaw yung mayroong magagawa di ba?
yung ano yun, hindi niya pwedeng hintayin yung next Sunday kasi kailangan ng tapusin, kailangan ng gawin, kailangan ng linisin. So hindi mo na ano yan, hindi mo na maibabalik yun, hindi mo na pwedeng hintayin yun. So ikaw na nagtatrabaho ngayon, ikaw yung may magagawa, 'di ba? Pero siyempre yung sa weekend na yun, papaalalahanan mo no na ito yung nakalimutan mo. So magiging gabay sa kanya, magiging leksyon sa kanya sa next sa the weekend. Yung na-miss niya yun, ipapaalala mo sa kanya na ito dapat iayusin mo. No? May learning doon, mga kapatid. Pero siyempre, hindi mo, yung sa weekend na yun, hindi na yun dapat na dibdibin pa yun. Diba? Kasi kahit dibdibin mo pa yun, wala ka na magagawa doon kasi tapos na. Diba? So, ang Diyos sa atin ay nagbibigay ng ng fresh beginning sa bawat isa po sa atin. Kaya nga makita natin kahit sa time ni David, di ba? Na sabi nga ay siya ay malapit sa puso ng ating Panginoon, ng ating Diyos, di ba? Pero sa kabila nyo, kahit siya ay nagkakumit no, ng adultery at nagkasala kay Yahweh. Pero binigyan pa rin siya ng fresh start, no? Na makapagsimula siya muli. Diba? Kasi mahalaga lang naman dun mga kapatid is inamin niya na talagang siya ay nagkasala, nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon at kung gano'n naman yung gagawin natin, ang Diyos naman ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Diba? Nandun pa rin yung kanyang paggabay, nandun pa rin yung kanyang awa, nandun pa rin yung kanyang mercy, nandun pa rin yung kanyang biyaya upang tayo ay tulungan. Hindi lang naman yung kay David, kahit pa mga kapatid kay Jonah, di ba? Si Jonah nang tinawag ay may pinapagawa sa kanya na pumunta doon sa lugar ng Nineveh para ipahayag yung kalooban ng Diyos na kapag ang mga taga Nineveh ay hindi magsisi sa kanilang mga kasalanan, sila ay parurusahan at yung parusa ng Diyos darating po sa kanila. So imbis na sundin ni Jonah yung kalooban ni Yahweh na pumunta doon sa lugar ng Nineveh, dumiretso siya doon sa Tarsis. 'Di ba? At dahil doon na nalagay sa peligro yung mga tripulante kasi sumakay siya doon sa barko kasi papunta doon sa Tarsis kasi gusto niyang takbuhan yung panawagan ng Diyos sa kanya na dapat niyang gawin. Pero may kita natin mga kapatid nang si Jonah ito no na inihulog na doon sa dagat na nangangalit na dagat at kinain siya ng dambuhalang isda. Nakita niya yung kanyang pagkukulang, yung kanyang pagkakamali na ginawa sa Diyos. Kaya nagsisi siya, no? Humingi siya ng tawad doon at kahit anong takbo talaga natin doon sa kalooban ng Diyos, ibabalik tayo ng Diyos. Di ba? Kaya nga wala tayong pwedeng pagtakbuhan, wala tayong pwedeng pagtaguan. No? Kasi lahat saan man tayo magtago, kitang-kita tayo ni Yahweh. So, natupad pa rin yung plano ng Diyos. No, napadala pa rin doon si Jonah doon sa lugar ng Nineveh. So binigyan pa rin siya ng fresh start, di ba? Ganun din kay Peter. Alam naman natin si Peter, sino siya na maging leader ng mga apostol. Pero sa kabila niyon, ikinatuwa niya yung ating Panginoon 3 times, di ba? At kahit pa nagmalaki siya, nasabi niya, hindi niya pa hihintulot na mangyari ito, no? Kung sano pa, mamamatay muna ako bago mangyari po yan sa inyo. Pero may kita natin, ikinatuwa niya yung ating Panginoon 3 beses pa. Pero may kita natin dito mga kapatid, ang ating Panginoon nagbigay pa rin ng fresh beginning, new starts kay Pedro na ito mga kapatid. Kasi siyempre nandun yung pagsisisi niya, nandun yung paghingi niya ng tawad no sa kanyang nagawa. Ganun din kay Paul, no? Kay Pablo, nang siya po ay pini-persecute niya yung mga church, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Pero makita mo, binigyan pa rin siya ng fresh start ng ating Panginoon. At may kita natin, isa sa mga maraming naisulat na mga na libro, mga letter para sa mga mananampalataya, di ba? So may kita natin dito mga kapatid, hindi yun sa sa background natin o kaya sa nakalipas natin ang mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga doon sa Panginoon na kung tayo may nagkakasala, nakagawa ng mga bagay na hindi tama sa kanyang harapan, nandoon yung pagsisisi natin at pagtalikod at yung desire ng puso natin na baguhin yung sarili natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Yun ang mahalaga naman sa Panginoon mga kapatid .
Diba? Kasi wala namang naglilingkod sa Panginoon na perfect eh. Kasi kung hihintayin muna ng Diyos na maging perfect tayo bago tayo makapaglingkod sa Kanya, eh, siguro patay na lang tayo. Wala ni isa siguro na makakapaglingkod sa Panginoon. Di ba? So, pero may kita natin kasi yung paglilingkod sa Panginoon, proseso yan eh, na tayo ay binabago unti-unti ng ating Panginoon. Siya yung Diyos na nabibigay ng chance sa bawat isa po sa atin. Kaya ganun din, di ba? Kung tayo ay binibigyan ng pagkakataon, ng chance ng ating Panginoon, dapat ganun din tayo sa kapwa natin, mga kapatid. Di ba? Kahit yung mga taong nagkakasala, yung mga taong nakagawa na hindi tama, kung sisiro naman at nakikita naman natin yung pagbabago at yung kanilang desire ng kanilang puso na naitama yung kanilang pagkakamali, siyempre dapat binibigyan din natin sila ng pagkakataon, di ba? At makita natin yung mga taong minsan kahit nga sa makita mo sa mga contest minsan, 'di ba? Yung mga natalo na pero nakakambak pa muli. Pero minsan sila yung nagcha-champion, so sila yung nagwawagi. Kasi nga meron silang na-learn doon sa kanilang pagkatalo, so binigyan sila ng pagkakataon, yung chance na yun, ayaw na nilang sayangin yung pagkakataon na yun. Kaya ang nangyari, ibinuhos nila yung buo nilang the best, yung kanilang buong talento. At dahil doon, 'di ba? Sila yung nag-champion, no? Yung tawag yung mga wild card, 'di ba? Yung mga na-eliminate na dati pero nakabalik sa kompetisyon, 'di ba? So, may kita natin mga kapatid, ang mahalaga kasi sa buhay, meron kang nale-learn meron kang natututunan. Kaya nga minsan nagiging matatag tayo, nagiging matibay tayo, hindi dahil sa tagumpay na narating natin. Kundi mostly mga kapatid, naging matibay, naging maunlad, naging successful yung mga tao kasi nga sa mga pinagnaanan nilang kahirapan sa buhay. Yung mga pagkakamali nila, yung mga nagawa nilang napagkadapa nila, doon sila nakaka-learn doon sila natututo. Ganun din naman tayo mga kapatid. At syempre sa karanasan natin yun, wag na magiging rin sa atin yun na wag tayong magda-judge sa kapwa rin natin. Kasi bakit? Kasi napagdaanan natin ngayon yung mga napagdadaanan nila ngayon, no? Napagdaanan mo na yan Kaya nga dapat mas mataas yung understanding natin, yung pag-unawa natin sa kanila kasi bakit? Kasi sila nagsisimula pa lang di ba? Kaya yung bagay niyo napagtagumpayan mo na, pagdaanan mo na di ba? So dito, may kita lang natin mga kapatid, no, hindi yung mga kabiguan natin, yung mga napagdaanan natin, hindi ito yung magiging hadlang para hindi tayo magamit ng Panginoon. Yung mga, sabi nga, pag walang test, wala kang magiging testimony. Kaya nga yung mga pagbabago ng buhay natin, isang malaking patutuo. Kung lalo na kapag kilala tayo ng masamang tao dati, di ba? Tapos nagbagong buhay natin. Doon pa lang, isang malaking points na yon mga kapatid, na ang tao ay maniniwala na ang Diyos, totoong buhay. Kasi bakit? Kasi alagyan ng tao na wala nang chance na magbago ang tao ito. Sabi nga iba, milagro na lang no? Ang pwedeng mangyari sa tao ito para magbago. Sinusukan na nga ng pamilya, sinusukan na nga ng community, ng society. Pero nang dumating ang Diyos sa buhay nila, di ba? Doon pa lang maamis yung tao na kung hindi dahil sa Diyos, hindi magbabago ang taong ito So, sa pamamagitan nyo, nag-glorify ang Panginoon. So, yun lang mga kapatid, no? Ano man yung pinagdaanan natin, ano man tayo bigo, nagkasala, ang mahalaga, magbalik loob tayo sa Panginoon, aminin yung ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali, at ang Diyos naman, handa na tayo patawarin at bigyan ng muling pagkakataon upang makabangon. At nawa, sa ating pagbangon, huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.